Nagbukas ang pelikula sa isang babae na nagngangalang Lucy na nagmamaneho ng kanyang kotse sa gitna ng isang walang tao na kalsada. Huminto siya sa isang gasolinahan upang maglagay ng gasolina sa kanyang sasakyan, ngunit hindi gumagana ang makina ng pagbabayad. Kaya pumunta siya sa tindahan sa gasolinahan para kausapin ang trabahador, ngunit sarado ito at walang tao. Nakalulungkot, bumalik siya sa kanyang sasakyan at nakitang nakabukas ang pinto. Nagulat siya at tumingin-tingin sa paligid at may lumapit sa kanya na babae at humingi ng tulong. Ngayon ang eksena ay lumipat sa 9 na araw na nakakaraan at ipinakilala tayo sa isang magkasintahan, sina Charlie at Aiden, na nagmamaneho sa isang desyerto na lugar upang dumalo sa service function ng tatay ni Charlie. Miss na miss ni Charlie ang kanyang ama dahil inalagaan siya nito pagkatapos mamatay ang kanyang ina. Nagigilty din siya dahil pinabayaan niya itong mag-isa sa mga huling araw niya. Inaaliw siya ni Aiden sa pagsasabing siya ay isang mabuting anak at naipagmalaki ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagkuha ng trabaho sa California. Maya-maya, naubusan ng baterya ang electric car ni Aiden, kaya huminto sila sa isang gasolinahan para i-charge ito. Habang naghahanap si Aiden ng charger, pumunta si Charlie sa tindahan para bumili ng merienda at inumin. Sa loob, lumapit sa kanya ang isang lalaki na nagngangalang Jake, na nakadamit tulad ng isang cowboy at sinubukang manligaw. Binayaran pa niya ang mga pinamili niya at nagpaalam. Sa kabutihang palad, bumalik si Aiden sa oras at kinuha siya. Sinubukan niyang ibalik kay Jake ang pera, ngunit hindi ito kinuha ni Jake at sinabihan lang si Aiden na alagaan si Charlie dahil mayroon siyang malaking puso. Parehong hindi mapalagay sina Aiden at Charlie sa sitwasyon at nagpasya silang umalis sa gasolinahan sa lalong madaling panahon at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ngunit muling dumating ang malas, naubusan ng baterya ang kanilang sasakyan sa gitna ng maduming kalsada at 30 milya pa sila mula sa libingan ng tatay ni Charlie. Ang malala pa, wala din signal ang kanilang telepono para tumawag para sa tulong. Maya-maya lang, may dumaan pang sasakyan, pero sa kabila ng pagsisikap ni Charlie na humingi ng tulong, hindi huminto ang driver at nagmaneho palayo. Dahil sa sitwasyong ito, sinubukan ni Aiden na baguhin ang usapan at ibinalita ang paparating na libing ng ama ni Charlie sa Eagle Lake. Nagsalo sila ng halik at sa sandaling iyon, isang babae na nagngangalang Pamela ang dumating sakay ng kanyang sasakyan. Nagawa siyang parahin ni Aiden at lumabas si Pamela upang kausapin ang magkasintahan. Tinanong niya sila tungkol sa kanilang problema at ipinaliwanag ni Charlie na naubusan ng baterya ang kanilang sasakyan sa gitna ng kawalan at hindi din sila nakakakuha ng signal ng telepono para tumawag para sa tulong. Nang marinig ito, inalok siya ni Pamela ng tulong at mabilis na ginamit ang kanyang walkie-talkie para tawagan ang isang mekaniko, si Owen, na nakatira sa malapit. Inaanyayahan din niya sina Charlie at Aiden na mag-almusal muna. Sa una, parehong tinanggihan ni Aiden at Charlie ang alok. Ngunit kalaunan ay iminungkahi ni Aiden na sumama si Charlie kay Pamela upang mag-almusal habang hinihintay niya ang mekaniko. Sumang-ayon ang ating bidang babae at sumakay sa kotse ni Pamela. Habang nasa sasakyan, tinanong ni Pamela si Charlie kung saan siya patungo at kung may pamilya siya. Sinasabi sa kanya ni Carly ang tungkol sa libing ng kanyang ama at nagbabahagi ng mga detalye tungkol sa relasyon nila ni Aiden. Si Pamela ay nagbahagi ng tungkol sa kanyang sariling kalunos-lunos na karanasan, na inihayag na ang kanyang anak na babae ay namatay mula sa kanser at ilang araw na lamang ang natitira pagkatapos ng diagnosis. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa restaurant ni Cactus Jack at pumasok si Charlie sa loob para bumili ng ilang burritos para sa kanya at kay Aiden, umaasang sasamahan siya nito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, mahigit 1 oras na siyang naghihintay at hindi pa rin nagpapakita si Aiden. Dahil sa pag-aalala, sinubukan niyang tawagan siya. Ngunit hindi pa rin siya nakakakuha ng signal sa telepono. Sinubukan pa niyang gumamit ng pampublikong telepono at nag-iwan ng voicemail para sa kanya na humihiling sa kanya na tumawag sa sandaling matanggap niya ang mensahe. Kasunod nito, nang bumalik si Charlie sa restaurant, nakita niyang naghihintay si Jake sa kanya sa mesa. Nagtanong si Jake tungkol kay Aiden at nang sabihin ni Charlie na papunta pa lang siya, ipinahiwatig ni Jake na maaaring may problema ang kanyang kasintahan at maaaring malate. Sinubukan din niyang kumilos sa pamamagitan ng paghawak sa kamay ni Charlie, ngunit bago pa niya maabot ang kanyang pepper spray ay bumitaw ito at tumawa. Ipinaliwanag na biro lang ang lahat ng sinabi niya kanina. Kasabay nito, nakita ni Charlie ang isang tow truck sa gasolinahan, at ang kotse ni Aiden ay nasa likod nito. Nagmamadali siyang lumabas at tinawag si Aiden.
Sa kasamaang palad, ang driver ng tow truck, na si Owen, ay nagsabi sa kanya na ang taong hinahanap niya ay hindi niya kasama at wala siyang nakitang tao doon. Kinolekta niya ang bayad para sa paghila at sa serbisyo, itinatala ang kanyang address at pagkatapos ay umalis. Nang banggitin ng driver na marahil ay umalis si Aiden kasama ang isang taong kilala niya, naalala ni Charlie si Jack at nagmadaling bumalik sa restaurant. Gayunpaman, nalaman niyang umalis na si Jack. Tinanong niya ang waitress, ngunit ipinaalam niya kay Charlie na umalis si Jack nang lumabas siya upang makipag-usap sa driver ng tow truck. Sa susunod na eksena, makikita natin si Charlie sa istasyon ng pulisya, mukhang nag-aalala at humihingi ng tulong kay Deputy Graham. Iminumungkahi niya na maaaring may nangyari kay Aiden, ngunit tila nag-aalinlangan si Graham at nagtanong kung mayroon silang kamakailang pagtatalo. Patuloy na hinihimok ni Charlie ang opisyal na imbestigahan si Jack, ngunit tumanggi siya, sa paniniwalang si Jack ay isang mabuting tao na walang kasaysayan ng pananakit ng sinuman. Susunod, dinala ni Deputy Graham si Charlie sa lugar kung saan niya huling nakita si Aiden, ngunit sa kasalukuyan, wala siya roon. Gayunpaman, nakita ni Charlie ang mga earbuds ni Aiden sa lupa, at sa tingin niya ay maaaring nasa malapit siya. Sinundan niya ang isang tunog at tumungo sa ilang mga palumpong. Sa di kalayuan, may nakita siyang hayop at naalala niyang tinuruan siya ng kanyang ama kung paano tahimik na lumapit dito para kumuha ng litrato nito. Ang kanyang pagtutok sa hayop ay naputol ng isang putok ng baril. Binalaan siya ng opisyal ng pulisya na ito ay isang lugar ng pangangaso at maaari silang mabaril. Sa kabila ng kanyang babala, tumanggi si Charlie na sumuko at pumunta sa RV ng isang kalapit na hunter upang hanapin si Aiden. Sa kasamaang palad, hindi niya ito nakita doon at kailangan niyang sumunod sa utos ng opisyal. Pagkatapos, umupo si Charlie sa loob ng restaurant ni Cactus Jack, sabik na naghihintay ng balita tungkol kay Aiden, ngunit wala siyang natatanggap na update tungkol sa kanya. Dahil sa kabiguan, umalis siya para humingi ng tulong sa iba. Sa kanyang pagkadismaya, muli niyang hinarap si Jake na inakusahan nitong sinaktan si Aiden. Itinanggi ni Jake ang anumang pagkakasangkot at iginiit na nandyan siya para tulungan siya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Charlie at patuloy na ipinipilit ang parehong tanong tungkol kay Aiden. Dahil sa inis, iniwan siya ni Jake sa gasolinahan at naglakad palayo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Pamela at tinanong si Charlie kung iniistorbo ba siya ni Jake. Bago pa makasagot si Charlie, hindi inaasahang inampas siya ng malakas sa ulo ni Pamela at nawalan siya ng malay. Maya-maya, nagkamalay si Charlie at napagtantong nasa lugar na siya ni Pamela. Nalaman niya na si Pamela ang dumukot kay Aiden. Napag-alaman din na ang driver ng tow truck na si Owen ay anak ni Pamela at ito ay planado. Tinanong sila ni Charlie kung bakit nila ito ginagawa at ipinaliwanag ni Pamela na humihingi siya ng $1.5 milyong para sa pagpapalaya kay Aiden. Sinabi ni Charlie na wala siyang ganoong kalaking pera sa kanyang bank account. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Pamela ang tungkol sa iniwan na pera ng kanyang yumaong ama at nagmumungkahi na direktang ilipat ang pera mula sa kanyang account. Nang walang ibang pagpipilian, sumang-ayon si Charlie ngunit nagkunwaring hindi gumagana ang signal ng kanyang telepono at iminungkahi nilang pumunta sila sa isang internet cafe para gawin ang paglipat. Bilang pagsunod sa kanyang mga salita, dinala ni Pamela si Charlie sa kalapit na internet cafe at hinayaan siyang pumasok ng mag-isa, na nagbabala sa kanya na huwag sumubok ng anumang bagay na palihim at binanggit na pinapanood niya siya. Unang sinubukan ni Charlie na tumawag sa 911 ngunit nakatanggap ng isang hindi kilalang mensahe na nagbabala sa kanya na huwag subukan ang anumang bagay. Nag-aatubili, ngunit inilipat pa rin niya ang pera at umalis sa internet cafe. Sa labas ay sinundo siya ni Pamela at pinahintulutan si Charlie na kausapin si Aiden sa telepono na tinitiyak na ligtas siya. Pagkatapos ng tawag, bumalik sila sa kotse at nagsimulang magmaneho. Sa daan, si Charlie ay gumagawa ng isang agarang pangangailangan na gumamit ng banyo at hinikayat si Pamela na huminto sa isang gasolinahan. Sinamantala ang pagkakataon, gumamit si Charlie ng pepper spray at kinuha ang kotse mula kay Pamela, naiwan siya sa gasolinahan. Pagkatapos ay dumiretso siya sa istasyon ng pulisya upang kausapin si Deputy Graham at iulat ang insidente, umaasang magsampa ng kaso laban kay Pamela. Sa kasamaang palad, hindi naniniwala si Graham sa kanyang kwento at binebaliwala ang kanyang sitwasyon. Biglang dumating ang sheriff sa police station, nakakagulat, ang sheriff ay si Pamela mismo. Hiniling niya kay Deputy Graham na umalis sa kanyang opisina at hinarap si Charlie tungkol sa kanyang naunang pagtakas mula sa gasolinahan.
Nagulat dito si Charlie at umalis siya sa istasyon. Sinubukan siyang habulin ni Pamela ngunit pinigilan siya ni Graham. Pagkatapos ay sinubukan ng sheriff na kumbinsihin si Graham na si Charlie ay may kapansanan sa pag-iisip at kailangan siyang hulihin. Sunod na makikita natin si Charlie sa kagubatan na ginagamit ang araw bilang kanyang gabay tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang ama na hanapin ang kanyang daan. Dumating siya sa bahay ni Pamela at napansin si Owen na nasa labas. Sa kalaunan, dumating si Pamela at ipinahayag ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagtakas ni Charlie mula sa istasyon. Pagpasok nila sa bahay, palihim silang sinusundan ni Charlie at pilit na hinahanap si Aiden. Sa kanyang pagkabigla, nalaman niyang nagtatrabaho si Aiden sa kanila at napag-alaman na siya ang tunay na utak sa likod ng pagdukot upang ilipat ni Charlie ang $1.5 milyong sa kanyang bank account. Ipinaliwanag niya na ginawa niya ang lahat ng ito dahil ayaw niyang mawala ang tiwala nito. Si Charlie, na napagtanto ang tunay na ugali ng kanyang inaakalang mapagmalasakit na kasintahan, ay nananatiling tahimik at umiiyak. Biglang, hindi sinasadyang nakagawa ng ingay si Charlie na nagpaalerto sa grupo. Sinuri ni Owen at nakita si Charlie na tumakas sa pintuan. Iminungkahi ni Pamela kay Aiden na sundan siya at kausapin siya. Sa susunod na eksena, nagtago si Charlie sa garahe at nahanap siya ni Aiden. Sinusubukan niyang bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon na nagpapaliwanag na ginawa niya ang lahat upang isalba ang kanyang tech na negosyo at mapanatili ang kanyang relasyon sa mga namumuhunan. Gayunpaman, wala sa mood si Charlie na makinig at tumangging maniwala sa kanyang mga sinasabi. Ikinwento ni Aiden na ang ama ni Charlie ay hindi niya minahal noong una pa lang. Nagalit si Charlie dahil dito at sinuntok niya ito sa mukha na nagpatumba sa kanya. Naglabas din siya ng gearbox at inihulog ito sa dibdib niya at umalis. Pagkatapos, nang hindi mahanap ni Owen at Pamela si Charlie, binaril at pinatay nila si Aiden. Kasunod ng mga kaganapang ito, pumunta si Charlie sa istasyon ng pulisya at nakipag-usap kay Deputy Graham, ipinaliwanag ang buong sitwasyon at ibinunyag na ang kanyang kasintahan ay ang utak sa likod ng lahat. Sinusubukan din niyang kumbinsihin ang deputy na kasangkot ang kanyang superior dito, ngunit nananatiling may pag-aalinlangan si Graham. Sa labas ng silid ng interogasyon, nakita ni Deputy Graham si Sheriff Pamela at tinanong kung ang kanyang anak ay konektado sa pagdukot kay Aiden at sa problema ni Charlie. Sa kasamaang palad, lumitaw si Owen sa likod niya at pinatumba ang deputy bago pumasok sa silid ng interogasyon. Buti na lang at nakatakas na si Charlie bago pumasok sa kwarto si Owen at ang sheriff. Bumalik ang eksena sa simula ng pelikula kung saan lumapit si Charlie sa isang babae para humingi ng tulong. Gayunpaman, hindi nagpakita ng interes ang babae at umalis. Desperado na makatakas, pumunta si Charlie sa isang internet cafe. Nang makitang nakasara ito, binasag niya ang salamin para makapasok sa loob. Sa loob, sinubukan niyang tumawag sa 911, ngunit ang tawag ay hinarang ni Sheriff Pamela na pinutol ito. Pumasok si Jake sa cafe at nakarinig sila ng putok ng baril habang papalapit si Owen. Ang dalawa ay nagtago sa kusina, nagpalipat-lipat ng mga lugar sa tamang oras upang maiwasan na matuklasan ni Owen. Upang gulatin siya, lumitaw si Charlie at hinampas si Owen ng isang matigas na bagay na nagpatumba sa kanya. Hinarap din niya si Pamela at nagawa niyang madaig bago tumakbo palabas ng cafe. Sa susunod na eksena, nagtago si Charlie sa isang junkyard kasama si Pamela na tinutugis siya armado ng kutsilyo. Naalala ni Charlie ang payo ng kanyang ama, huminga ng malalim at tumuon sa kanyang pagtakas. Gayunpaman, kalaunan ay nakita siya ni Pamela at naganap ang isang habulan. Itinulak ni Charlie si Pamela, dahilan para mahulog ang isang malaking container sa kanya. Sinubukan ng ating bida na tulungan siya ngunit ang isa pang mabigat na bagay ay nahulog sa kanya, na dinurog si Pamela at tinapos ang kanyang buhay. Pagkatapos, dinala si Charlie sa ospital para magpagamot. Nilapitan siya ni Deputy Graham at nagbigay ng mga update sa kaso. Ipinaalam niya sa kanya na si Owen ay nasa kustodiya at nag-aalok na ihatid siya sa Eagle Lake para sa pagkilala ng kanyang ama. Gayunpaman, tumanggi si Charlie na nagsasabi na gusto niyang gawin ito ng mag-isa para sa kanyang ama. Sa huling eksena, dumating si Charlie sa Eagle Lake at nagsasagawa ng iba't ibang mga seremonya para sa libing ng kanyang ama. Nagtatapos ang pelikula sa isang emosyonal na pag-alala ni Charlie tungkol sa kanyang ama habang tinitingnan ang kanyang mga lumang kagamitan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito.
i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.